Ito ang simpleng prank na nauwi sa bawian ng buhay. Tungkol ito sa isang magkapatid na magkasamang bumabiyahe nang maisipan nga nilang pagtripan ang isang truck driver. Pinrank nila ito pero ayun lang, ang simpleng prank nila ay tatakot sa kanila nang habulin at atakihin sila ng tao na ito. Sa mga susunod na oras, dito na nga sila gagawa ng paraan para matakbuhan at matakasin yung truck driver na ito na gustong gumanti sa kanila, kung saan hahanapin nga sila nito at gagawa ng masasamang bagay na tatakot sa kanila na kailangan nga nilang makasurvive. Title ng movie, Joyride. By the way, kung napanood nyo na to, merong alternate ending yung movie na to na mapapanood nyo nga online, and for me, mas maganda yung alternate ending. Sobrang busit na busit ako dito sa kapatid ni Paul Walker eh. Sobrang kupal. Isipin mo lalandiin mo yung babaeng gusto ng kapatid mo na sobrang obvious naman na gusto niya, di ba? Honestly, I miss these kinds of horror thriller movies dati na hindi siya perfect eh. Pero, enjoyable siyang panoorin. Tipong mapapanood mo nga lang to randomly sa HBO or sa SNBO nga sa may GMA, dati ganon. Tapos ayun, tatatak lang siya sa'yo. Ang nakakatuwa pa sa premise ng movie na to, napaka-timeless niya lalo na nga sa panahon natin ngayon na marami nga yung mga nangpa-prank and marami nga rin yung mga pranksters na nasasaktan nga ng mga binibiktima nga nila. Sobrang straightforward nga lang ng film na to and konti nga lang yung mga characters dito na madali lang siyang sundan and hindi na nila masyadong pinalalim nga yung kwento. May mahuhugot ka pa sana doon sa relationship nga ng magkapatid na na-explore naman nila ng konti kahit papaano, pero kasi hindi rin siya nagkaroon ng maayos na closure. Pero yeah, pwede na naman pagtiyagaan. Okay din naman kasi yung mga ganito na gusto mo nga lang ng mga fan, nakakabahan ka na survival movie and don't need na mag-isip ng malalim ganon. So alam mo yun, parang uupo ka lang manonood. Ito yung ganitong klase ng movie eh. Titignan mo rin kasing mabuti yung movie, maraming questionable moments like paano nakakatakas si Rusty Nail agad-agad, given na malaki yung truck na gamit niya, ganon. Pero I understand na iba lang siguro yung technology nila ngayon na marami na nga cameras and phones kumpara nga dati. Saka mapapaisip ka din eh, ano ba yung end goal ni Rusty Nail dito? Na at the end of the day, maghihiganti lang talaga siya ganon? Or matagal na niya talagang ginagawa yon? Kumbaga, serial lang talaga siya ganyan. Feeling naman din yung movie pero medyo random lang yung mga happenings dito na hindi lang siya sobrang nagtutugma-tugma gano'n. Bigla na lang napupunta sa gitna ng field tapos ang random na yung last standoff nila nasa isang motel sa lugar na maraming tao gano'n. Siguro gusto lang talaga niyang pagtripan nga yung dalawang magkapatid pero kasi it doesn't make sense since yung isang lalaki tinanggalan niya ng panga eh. Partida halos parehas lang sila ng ginawa ng dalawang lalaki. Pero we could take it na ganun nga siya katapang and kawalang pake, napapahirapan niya talaga tong magkapatid na ito na at the end of the day, makakatakas nga siya doon sa ginawa niya. So maybe, ganun lang talaga yung goal niya. Dagdag ko lang din, medyo underutilized lang yung babae or yung kaibigan nga ni Paul Walker dito and ginamit lang talaga siya to up the tension on the film na sayang lang kasi may potential din naman yung character niya eh. So ayun lang naman, basically ito yung movie na nagpapatunay na huwag kang magtitrip masyado and magandang mapanood muna to ng mga mahilig mag-prank ngayon na hindi lahat ng joke nakakatawa sa lahat ng tao. So again, ang title ng movie ay Joyride, yung 2001 kasi may mga ilang movies na ang title Joyride din. Ang torta rating ko for this film ay 5.5 out of 10. Ito sa mga example na hindi man maganda yung movie, enjoyable pa rin naman. Yun lang. Thank you.